Babasahin ko po yung text na pagbabasehan ng pangangaral ngayong pong umaga. Sa buksan po natin ang ating pong Bible sa Mikas or sa Micah chapter 5 verses 1 to 15. Babasahin ko na po. Ngayon ay magtipon-tipon kayo sa mga hukbo o anak na babae ng mga hukbo. Sila'y naglagay ng pagkubkob laban sa atin. Kanilang hahampasin ng tungkod ang pisngi ng hukom ng Israel. Ngunit ikaw, Bethlehem sa Efrata, na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Huda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel, na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Kaya't kanyang ibibigay sila hanggang sa panahon na siya na nagdaramdam ay manganak. Kung ang magkagayon ang nalabi sa kanyang mga kapatid ay babalik sa mga anak ni Israel, at siya'y titindig at pakakainin ang kanyang kawan sa lakas ng Panginoon, sa kamahalan ng pangalan ng Panginoon niyang Diyos. At sila'y mananatili sapagkat sa panahong iyon, siya'y magiging dakila hanggang sa mga dulo ng lupa. At ang isang ito ay magiging kapayapaan. Kapag ang taga-Assyria ay sumalakay sa ating lupain at kapag tinapakan niya ang ating mga muog, kung gayon, tayo ay maglalagay laban sa kanya ng 7 pastol at 8 pinuno ng mga tao. Kanilang pamumunuan ng tabak ang lupain ng Assyria at ang lupain ng Nimrod sa mga pasukan niyon. At kanyang ililigtas tayo sa taga-Assyria. Kapag siya'y sumalakay sa ating lupain at kapag siya'y tumapak sa ating nasasakupan. At ang nalabi sa Jacob ay magiging parang hamog na mula sa Panginoon sa gitna ng maraming bayan, parang ulan sa damo na hindi naghihintay sa tao, ni naghihintay man sa mga anak ng tao. At ang nalabi sa Jacob ay makakasama ng mga bansa sa gitna ng maraming bayan, parang leon sa gitna ng mga hayop sa gubat, parang batang leon sa gitna ng mga kawan ng mga tupa, na kapag siya'y dumaan, yumapak at lumapa at walang magligtas. Itataas ang iyong kamay sa iyong mga kaaway at lilipulin ang lahat ng iyong mga kaaway. At sa araw na iyon, sabi ng Panginoon, aking aalisin sa iyo ang mga kabayo mo at aking sisirain ang iyong mga karwahe. At aking wawasakin ang mga lunsod ng iyong lupain at aking ibabagsak ang lahat ng iyong tanggulan. Aalisin ko ang mga panghuhula sa iyong kamay at hindi ka na magkakaroon ng mga manghuhula. Aalisin ko ang iyong mga larawang inanyuan at ang iyong mga haligi sa gitna ninyo at hindi ka nasasamba sa gawa ng iyong mga kamay. At aking bubunutin ang iyong mga asyera mula sa gitna mo at aking wawasakin ang iyong mga bayan. Verse 15, sa galit at puot ay maglalapat ako ng paghiganti sa mga bansa na hindi nakinig. Ito po ang salita ng Diyos. Tawagin po natin si Brother Michael. Sound check. Mataas. Ayun. Thank you, brother. Magandang umaga, mga kapatid. Salamat kay Mark sa maliwanag at napagbasa ng salita ng Diyos. Isang kagalakan muli ang makatayo at sa harapan ninyo at makapagministeryo sa inyo, mga kapatid. Ipagpapatuloy natin ang ating naudlot na serye sa aklat ni Mikas na pinamagatan nating The Cheater. Isang taon tayong tumigil. Ang huling pangangaral ko po ay noong November 5, 2023 pa. So isang taon ng mahigit. Kaya kung wala na po kayong naaalala, naiintindihan ko po yan kasi maski ako, wala na ring maalala sa tagal. Pero doon yung kagandahan na recorded yung preaching dahil pwede siyang balikan sa page or sa YouTube. No? So bago tayo magsimula, manalangin muna tayo, mga kapatid. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito na binigyan niyo sa amin para magbulay ng inyong salita. Samahan niyo po kami sa buong oras ng aming pagsamba. Tulungan niyo po ang inyong lingkod
na bagaman simple ang mga salitang may papangaral, pero sana magkaroon ito ng epekto sa buhay ng mga nakikinig, mananampalataya man at hindi mananampalataya. At sana maging hamon ng pangangaral na to sa mga taong wala pa sa inyo, O Diyos. Sana alisin niyo rin yung distraction, makapag-focus kami sa tinuturo ng inyong salita, at makinabang ang bawat sa amin. Ito po ang aking dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Yan. Nung nakaraang buwan, nagkaroon ng discussion yung mga young adult, pinangalanan yung Theotalk, patungkol siya sa theology. Ang topic ng discussion na yon ay ang tulip or yung 5 point of Calvinism. Ang natalakay pa lang namin is yung letter T, total depravity. Pinapangunahan niya ni Kuya Genesis. Maganda yung naging discussion ng mga young adults. Maganda rin yung mga naging insights ng mga umattend. At kapag narinig mo sa unang pagkakataon, ang total depravity, ang unang papasok sa isip mo ay ang tao ay masama. Totoo yan. Nang mahulog ang una nating magulang sa kasalanan, naapektuhan ang kanilang puso, isip, kalooban, at buong bahagi ng pagkatao nila ay naapektuhan. Kaya ito tinawag na total depravity dahil lahat ng bahagi ng katawan ng tao ay naapektuhan. At dahil doon, wala siyang kakayahan na lumapit sa Diyos. Therefore, it is impossible for humans to be saved. Ayan ang total depravity in relation to salvation. However, kahit na ganun yung situation, kahit na merong depravity sa puso natin, hindi natin maikakaila ang katotohanan na nakakagawa pa rin tayo ng kabutihan. Hindi natin pwedeng itanggi yung reality na nakaka-perform pa rin tayo ng mabuti. Kahit na stained yung kabutihan na yun ng kasalanan, mabuti pa rin yun. No? Maganda nga yung naging insight ni T-Rox kung saan niya nakuha yun. Sabi niya doon, totally depraved, but not utterly depraved. Totally depraved in relation to salvation, kasi wala kang kakayahan maligtas, but not utterly depraved dahil nakakagawa ka pa rin ng kabutihan. So yung total depravity, may kinalaman siya sa kaligtasan na hindi mo kayang yung mabubuting gawa mo ay hindi siya sapat para maka-earn yun ng salvation or ng good point sa Panginoon dahil sa harapan niya ay hindi yung katanggap-tanggap. Hindi katanggap-tanggap ang good works. Pero, yung argument, makakagawa ka pa rin ng mabuti. May kaayusan pa rin. So, nung huling bagyong Christine, kung maaalala nyo, no, nagkaroon ng baha sa iba't ibang bahagi ng ng Luzon. At yung Binyan, yung San Pedro, naapektuhan sila ng baha. At maging yung lugar namin ay binaha rin. Kami ay elevated ng 4 steps doon mula sa labas. Elevated na yung bahay namin pero yung baha siguro 1 or 2 inches na lang papasok na sa loob ng bahay namin. At nakita ng kapitbahay namin yung situation na kung nasaan kami. At nag-offer sila na, pumunta kayo na dito sa amin. Meron silang hanggang 3 palapag yung kanilang bahay. Though hindi naman pumasok yung baha sa bahay namin, pero mas minabuti na naming mag-asawa na lumikas. At doon, sa unang pagkakataon, na-introduce ko sa anak ko yung si Moises. Kasi sinakay ko siya sa hindi sa basket, kundi sa batya ng labahan. So yan, nakalipat kami, ganyan. Yung kapitbahay na yun, hindi namin sila kilala personally. Hindi namin sila nakakausap. Walang connection doon sa kapitbahay namin na yun. Pero sa ganitong klase ng situation, willing silang tumulong. Pinakitaan nila kami ng kabutihan at nakaka-touch yung ganitong mga act of kindness. Madalas nakikita natin sa news, mga bad news, di ba? Merong violence, may abuse, merong mga krimen at iba pa. Pero yung ganitong mga act of kindness na pinakita sa amin ng kapitbahay namin, doon kahit papano mare-restore yung hope natin sa humanity. Pero bilang Christian, nasa Panginoon ang ating faith. Na balang araw,
i-restore niya yung mundong ito na sinira ng kasalanan at maging yung mga tao na pinasama ng kasalanan. At ang mensahe na gusto kong ihatid ngayong umaga ay ito. The unchanging character of God is the hope for the world that needs to change. Ang katangian ng Diyos na hindi nagbabago, yung pagiging immutable and unchanging ng Panginoon, yun yung kailangan natin. Yun yung pag-asa natin na balang araw, babaguhin niya tayo. Mga taong sinira ng kasalanan. Dalawang bagay yung gusto kong dalhin sa inyo mga kapatid at bilang tagahanga ni Pastor George, gagamit din tayo ng alliteration. So, number 1, the peril. Number 2, the promises. So, pareho rin ang PowerPoint ni Pastor George. The peril, number 1. Under ng the peril is yung the past rebellion. So magkaroon muna tayo ng short review. Si Micah po, si Propeta Mikas ay isang propeta sa Southern Tribe. Siya ay contemporary ni Propeta Amos, Hosea at Isaiah. Bagaman si Mikas ay isang batang propeta. Siya ay nabuhay ng panahon ni Haring Jotam sa huling bahagi, sa buong panahon ng paghahari ni Haring Ahaz, at ng bahagi ng paghahari ni Haring Hezekias. So, kailangan natin maintindihan yung intensity ng rebellion para maintindihan natin kung bakit merong peril, kung bakit merong danger, kung bakit merong panganib na naghihintay sa kanila. So, na-mention ko nga, no, most of Prophet Micah's life was spent during the reign of King Ahaz. So, nangyari yung kasamaan nung buong panahon ni Haring Ahaz. At hindi lang yung hari, maging yung mga tao na nasa ilalim ng pamumuno ng Haring Ahaz. Tignan natin yung ilan sa kanilang mga kasalanan. Sa 2 Chronicles chapter 28 verse 3, makikita natin, no, he made offerings in the valley of the son of Hinnom. So sa valley na yan, diyan inaala yung mga tao, yung human sacrifice. So mariin na ipinagbabawal yan ng salita ng Diyos, pero pinromote ni Haring Ahaz ang human sacrifice. Number 2, sa 2 Kings chapter 16 verse 3. Sabi doon, he even burned his son as an offering. Hindi niya lang pinromote yung human sacrifice, maging yung kanyang sariling anak, inalay niya bilang handog sa Diyos-Diyosa na si Molek. Kung maalala niyo po, no? Si Molek ay isang Diyos-Diyosa na nakaganito ang kamay at yung mga bata ay ilalagay sa kamay ni Molek at sisindihan sa ilalim ng parang pugon na nagbabaga at mamamatay yung bata bilang paghahandog. Yan ang sakripisyo na ginawa nung panahon ni Haring Ahaz. Sa 2 Chronicles 28 verse 24, sabi, cut in pieces the vessels of the house of God, and he shut up the doors of the house of the Lord. So, winasak niya yung mga kagamitan sa templo at sinarado niya yung templo ng Diyos. Bawal na sumamba. Sa 2 Kings chapter 16 verse 11, and Uriah the priest built the altar in accordance with all the King Ahaz had sent from Damascus. Ito yung pangyayari na si Haring Ahaz nagtagumpay siya sa digmaan sa lugar ng Damasco. At nung makita niya yung Diyos ng Damasco, pinagaya niya agad yon sa Jerusalem. Para yun na yung sambahin ng mga tao sa Jerusalem. Yan yung context ng 2 Kings 16:11. So, pinromote niya rin yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Makikita naman natin sa Micah chapter 1, verse 7, from the pee of a prostitute, she gathered them. Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, no? Lampas na yata, chapter 1, verse 7. Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, na pipinansyon sa pamamagitan ng mga prostitute. Yung mga kababaihan, in-encourage sila na maging prostitute. At yung kita sa prostitution ay gagamitin sa pagpapaganda ng templo. So, bukod sa pinagbabawal ng Diyos yung pagsamba sa Diyos, pinagbabawal din po ang prostitusyon. Sa chapter 2, verse 1, makikita natin, sabi doon, devise wickedness
When the morning dawns, they perform it. Ito naman yung mga taong mayayaman at makapangyarihan. Gabi pa lang, nagpaplano na sila ng kasamaan sa kanilang higaan at pagdating ng umaga, ginagawa nila ang kasalanan na yon. Mahuhulog naman yun sa tinatawag na intentional sin. Sa Biblia, walang binigay na paraan ng pagtubos sa kasalanang sinadya. Sa unintentional sin, nagtala ang Diyos sa lumang tipan ng mga hayop na pwedeng ialay para matubos ang kasalanan na hindi sinadya. Pero yung kasalanang sinadya, pinagplanuhan or yung tinatawag na premeditated, ay walang pantubos na ibinigay. At yan ginagawa ng mga tao nung panahon na yon. Chapter 2, verse 2. They covet fields and seize them, and houses, and take them away. Ito naman ay patungkol pa rin sa mga mayayaman at nasa posisyon. Nag-iimbot sila sa ari-arian ng mga mahihirap. Kinukuha nila yung bahay, yung kanilang mga fields. Diba? Sa salita ng Diyos, inuutos sa mga Israelita na protektahan ang mga dukha. Pero ang ginagawa nila dito, pinagnakawan nila. Imbis na protektahan, tulungan ng mahihirap. Kasi nasa Bible, meron talagang mahirap eh. Meron talagang dukha. Dapat silang protektahan at tulungan. Pero hindi. Nag-imbot sila sa ari-arian ng mga mahihirap. Sa chapter 2, verse 6 to 7, sabi doon, do not preach. Ayaw nila nang may nangangaral. Ayaw nila nang may nangangaral patungkol sa judgment. Ayaw nilang makarinig ng pangangaral na hindi magandang pakinggan sa tenga. Sa chapter 2, verse 11, sinabi doon, I will preach to you of wine and strong drink. He would be the preacher for these people. Ang mga ngaral na gusto ng mga tao sa Juda nung time na yon ay yung mga ngaral na magtitikel sa kanilang makakating tenga, magkikiliti sa kanilang makakating tenga. Yun yung pangaral na gusto nila patungkol sa, kagaya ng sa Sunday School, prosperity, health and wealth. Yan, yun ang gusto nila pakinggan. Yan yung time ng panahon ni Micah. Sa chapter 2, verse 8, hindi lang yun, ninanakawan nila kahit yung mga innocent men. Yung mga taong walang intensyon makipag-away, kumbaga napadaan lang, sa salita ng mga Pilipino, yung salitang nakursunadahan. Napadaan ka lang, tapos pagnanakawan ka. Kukunin yung suot mo at iiwan kang wala. Sa chapter 2, verse 9a, the women of my people, you drive out from their delightful houses. Maraming commentator ang nagsasabi na yung women na tinutukoy dito ay mga unprotected widows. Alam natin sa lumang tipan na salita ng Diyos na pinag-uutos, ang mga balo dapat silang protektahan. Pero makikita natin na ginagawa nila, pinapalaya sa kanilang bahay. Kinukuha yung ari-arian nila. Sa chapter 2, verse 9b, sabi, from their young children, you take away my splendor. Ito naman po, sabi ng maraming commentator, ay yung mga kabataan na wala ng magulang, mga ulila na. Ang ginagawa ng mga nasa posisyon, kinukuha nila yung ari-arian na para sa mga ulila. Wala naman laban sa kanila yun eh. Kakamkamin nila. At wala nang inheritance na may iwan para sa mga batang ulila. Sa chapter 3, verse 1, merong perversion sa court. Sabi dito, and I said, here, you heads of Jacob and rulers of the house of Israel, is it not for you to know justice? Walang hustisya. Merong perversion sa court. Sa chapter 3, verse 5, meron ding perversion sa religion. Prophets who lead my people astray. Naglipa na rin yung mga false prophet, mga bulaang guro nung panahon na yon. And sa chapter 3, verse 9 to 11, sabi sa verse 9, who detest justice and make crooked all that is right. And verse 11, its head give judgment for a bribe. At patungkol naman po ito sa gobyerno. So maging yung hari, pwede mo siyang suhulan para ma-reverse yung judgment ng hari. So makikita natin na hindi na nai-implement yung law, hindi na nasiserve yung justice,
at hindi na rin na-maintain ang peace. No? Kagaya ng civil magistrate na napag-aralan natin, mga kapatid. Nakita natin kung gaano ka-chaotic yung yung bayan nung panahon ni Propeta Micah. And the rebellion will lead us to our next subpoint. The prophesied rod. The prophesied rod. Sa Micah chapter 5, verse 1. Now, muster your troops, O daughter of troops. Siege is laid against us. With a rod, they strike the judge of Israel on the cheek. So, sinasabi dyan na merong siege, merong pagkubkob na mangyayari. At sinabi, with a rod, they strike the judge of Israel on the cheek. Kanilang hahampasin ng tungkod ang pisngi ng hukom ng Israel. Pinapakita nito na merong defeat, merong pagkatalo na naghihintay sa kanila. And according to the chronological order of events, this prophecy refers to the arrival of King Sennacherib of Assyria. Kung maalala nyo, nung panahon ni Haring Hezekiah, darating ang mga Assyrians para talunin sila. And after the Assyrian siege, darating naman ang Babylonian siege. At isa ito sa mahim na kasaysayan or karanasan sa kasaysayan ng bansang Israel. Kaya po naisulat ang aklat ng Lamentation or ang aklat ng mga panaghoy dahil sa pagdating ng mga Babylonians. At sa Babylonians, makikita natin ang masalimuot na karanasan ng bayan ng Diyos. Sinabi sa Lamentations chapter 2 verse 21, ang aking mga dalaga at mga binata ay nabuwal sa pamamagitan ng tabak. Pinatay mo sila sa araw ng iyong galit. Pinatay mo ng walang awa. Merong pagpatay. Maraming namatay nung panahon ng pagdating ng mga Babylonians. Pinatay ang mga kababaihan, kalalakihan sa pamamagitan ng tabak. Sa Lamentations chapter 3, verse 46 to 48, dumating sa amin ang takot, verse 47, dumating sa amin ang takot at pagkahulog, pagkasira at pagkawasak. Ang mata ko'y dinadaluyan ng maraming luha. Sinira at winasak ang kanilang bayan. At merong kalungkutan sa mata ng bawat mamamayan nung dumating ang mga Babylonians. Sa Lamentations chapter 4, verse 4, ang dila ng sumususong bata ay dumidikit sa ngalangalan ng kanyang bibig dahil sa uhaw. Ang mga bata ay humihingi ng tinapay, ngunit walang taong nagpuputol nito sa kanila. And even yung mga babies, no, hindi sila na-spared sa famine. Yung mga batang sumususo. So kung yung nanay nila walang makain, walang mainom, di ba, wala rin namang mapoproduce na agatas para sa mga bata. And syempre, yung mga bata, mga maliliit na bata, magsasuffer sila. So, ganyan yung naging situation nung pagdating ng mga Babylonians, merong famine. Nung Revelations chapter 4 verse 10, sabi naman po dito, niluto ng mga kamay ng mga mahabaging babae ang kanilang sariling mga anak. Sila'y naging mga pagkain nila dahil sa pagkawasak ng anak na babae ng aking bayan. Dahil sa famine, nagkaroon din ng cannibalism. Kinakain na nila yung mga anak nila. So, hindi ko alam kung nai-imagine nyo yung pagdurusa at paghihirap na pinagdaanan ng bayan ng Diyos nung dumating ang Babylonians. They were broken and their land was destroyed. And we can learn from this narrative a profound lesson. Ang patuloy na pamumuhay sa kasalanan ay pag-anyaya sa pamalo ng Diyos. Bahagi ng pagiging matuwid ng Diyos ang pagkamuhi sa kasalanan at ang katwiran ng Diyos ang mag-uudyok sa Kanya upang hatulan ang mga nagkasala. Sinabi sa Nahum chapter 1 verse 3b, the Lord will by no means clear the guilty. Saan mang paraan ay hindi pawawalang sala ng Panginoon ang nagkasala. Totoo, hindi agad na mamalo ang Panginoon
hindi agad siya nagbibigay ng parusa. Dahil nagbibigay siya ng pagkakataon para tayo ay magsisi at manumbalik. Kagaya na sinabi sa 2 Peter 3:9, kundi matyaga sa inyo, sa mga taong nagkakasala, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. So going back to the story, matagal na panahon, dinil ni Lord ang kanyang bayan. Magsisi, manumbalik, talikuran ng kasalanan. Pero sila ay nagmatigas. Makikita natin dito ang lesson na merong hangganan ang pagtitimpi ng Diyos. Hindi ito isang bagay na panghabang buhay. Hindi habang buhay magtitimpi ang Diyos sa ating kasalanan. Kaya nga ang panawagan po sa atin, ngayong umaga, ngayon na ang araw ng pagsisisi. Sa pagkakataong to, sa oras na to, ngayon ang pagsisisi. Sabi sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 17, talatang 30. Now He commands all people everywhere to repent. Ngayon tayo inuutusan na magsisi, na manumbalik sa Diyos dahil hindi natin alam kung ano ang meron bukas. Maring bukas, kaibigan, haharap ka na sa hukuman ng Diyos. At kung dumating man yung araw na yun, haharap ka sa hukuman ng Diyos at wala kang kaugnayan kay Jesus, isa lang ang hatol sa iyo, guilty. Pero pwede kang ideklarang not guilty kung lalapit ka kay Jesus. Ngayon din, sa oras na to, pwede kang ideklarang matuwid. Well, hindi ko alam kung meron bang sense sa inyo pong mga nakikinig ang aking mga argumento at mga sinasabi. Maaring iniisip nyo na walang saysay ang mga sinasabi ko. Usapang religion lang ito or iniisip mo rin, no, bata ka pa para mangyari sa'yo yung mga bagay na sinasabi ko. O baka iniisip mo na dito lang yan sa church. Alam nyo mga kapatid, mga kaibigan, ganyan din yung tao nung time ni Noah. Ganyan din iniisip nila eh. Nonsense yung ginagawa ni Noah. Di, ano lang yan si Noah? Panatiko lang yan si Noah. Di, maaaring nasisiraan na ng ulo si Noah. Ganyan din yung pag-iisip nila eh. Pero bilang isang araw, dumating ang baha. At yung mga tao ay namatay. Marami yung namatay. Bata, matanda, mga sanggol, babae, lalaki, buntis, lahat ng tao na hindi nakinig at hindi naniwala. Mga taong nagsabing nonsense lang ay sama-samang napahamak. At kung ikaw naman ay Kristiyano ngayong umaga at namumuhay ka sa kasalanan, nais kitang himukin sa isang banayad na paanyaya o babala. Kapatid, kung namumuhay ka man sa kasalanan, tama na. Huwag mo nang hintayin yung pamalo ng Diyos. Huwag mo nang hintayin na disiplinahin ka niya. Dahil, kagaya ng nakita natin sa mga Israelita, hindi sila kinonsinti ng Panginoon. Sila ay pinarusahan. But then again, sa kabila ng kapurusahan, hindi sila iniwan ng Diyos na walang pag-asa. Pwede niyang gawin na iwan na sila, i-abandon na sila eh. Hindi kasi cheaters sila eh. Nagtataksil sila sa Diyos eh. Nang ilang ulit na eh. Pwede niya na silang iwan, pabayaan. Pero mas pinili ng Panginoon na pakitaan sila ng kabutihan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga pangako. And that's our second point. The promises. The promises. Number 1, the promised ruler. Micah chapter 2, verse 2. But you, Bethlehem Ephratah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times.
may pinangako sa kanilang pinuno. Merong pinangakong ruler. And sa Micah chapter 5 verse 4, he will stand and shepherd his flock in the strength of the Lord, in the majesty of the name of the Lord his God, and they will live securely, for there is greatness. For then his greatness will reach to the ends of the earth. So itong ruler na ipinangako sa kanila, sa verse 2, sinabi sa verse 4, siya rin ay magpapastol sa kanyang bayan. He will shepherd his flock. And sa verse 5, Micah 5 verse 5, and he will be our peace. When the Assyrians invade our land and march through our fortresses, we will raise against them 7 shepherds and 8 commanders. So kung pagdudugtong-dugtongin natin, merong ruler na ipinangako sa kanila na magiging shepherd ng kanyang bayan, at yung shepherd na yon ang magiging kanilang peace. And fast forward sa New Testament, sa sinabi sa John chapter 10 verse 11, na basa yan kanina sa Sunday School, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Sa Ephesians chapter 2 verse 14, sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa, at sa pamamagitan ng kanyang laman ay giniba ang gitnang pader ng alitang humahati. Walang iba kundi ang Mesaya, ang Panginoong Hesukristo. Ang pagdating ni Jesus sa mundo ay ang pagbibigay ng Diyos ng pag-asa. Hindi lang sa mga Hudyo, gayon din sa mga Hentil na kagaya natin na patungo sa kapahamakan, sa impyerno. Nakatingin silang pasulong sa darating na Mesaya, sa darating na ruler na ipinangako sa kanila. Pero tayo naman, nakatingin tayong paatras sa ginawa na ng ruler, ng Mesaya. Nakatingin tayong paatras sa ginawa niya dun sa krus ng Kalbaryo para iligtas tayo. Siya ang ating pag-asa, si Jesus. Pangalawa, the promised return. Chapter 5, verse 3. Kaya't kanyang ibibigay sila hanggang sa panahon na siya na nagdaramdam ay manganak, kung magkagayon, ang nalabi sa kanyang mga kapatid ay babalik sa mga anak ni Israel. Alam natin ang story, mga kapatid, no? Dadalhin silang bihag ng mga Babylonians, and 70 years, mag-i-stay sila sa Babylon. No? Nung sa present war, alam natin, sa kasalukuyan, ang digmaan ay sa pamamagitan ng mga nuclear missiles. So, yung nuclear missile may kakayahan ng mass destruction. Isang missile ay kayang pumatay ng maraming tao para mag-eliminate ng isang bayan. Pero noong unang panahon, ang ginagawang strategy or ang technique nila ay ang tinatawag na exile or ang pagdadalang bihag. Bukod sa gagawing mga alipin, yung mga taong dinalang bihag, ginagawa rin nila iyon para patayin sa puso ng mga tao ang pagmamahal nila sa kanilang bayan. Ang layunin ng pagdadalang bihag ay upang ang mga tao makalimot sila sa bayan na pinanggalingan nila. Hindi natin pinag-uusapan dito 1 taon, 2 taon, 5 taon, 10 taon. 70 years po ang pinag-uusapan natin dito. At sa 70 years na yon, bihira na may bansa na nakakabalik after ng ganung katagal na pananatili sa ibang bayan. At bukod doon, bukod sa aalisin sila sa kanilang bayan, papalitan sila ng mga ibang tao na titira sa kanilang bayan. Na-imagine niyo po ba, mga kapatid, no? Kumbaga, tayong mga taga San Pedro, aalisin sa San Pedro, at yung mga taga ibang bayan, dadalhin sila dito. Sila yung titira sa lupain natin. Para maiwasan yung revolt. Para maiwasan yung
alam mo yun, yung pusong makabayan para, buhusan ng tubig. Mamatay yun. At di ba ganyan nakikita natin yung nangyari sa 10 lost tribes of Israel? Hindi na sila nakabalik. Sila rin ay inalis sa kanilang bayan. And aside from that, ang intention din ng mga Babylonians ay wasakin yung bayan ng Diyos. Kagaya ng nabasa natin sa Aklat ng mga Panaghoy, di ba? Sa Lamentation, nakita natin doon. Pero hindi pagwasak ang hangarin ng Panginoon. Hindi niya sila gusto wasakin lang. Dahil ang pangako niya sa kanila, may mga babalik. May mga babalik. Totoo na namamalo ang Panginoon, na nagdidisiplina siya. Pero ang hangarin nun, mga kapatid, ay magpagalit. Kung maalala niyo po yung story ni David, nang siya ay nagkandak ng census, di ba na-offend si Lord sa ginawa niya, na nagkandak siya ng census sa 2 Samuel, chapter 24. At dahil sa pagka-offend ng Panginoon, pinapili ni Lord si David ng 3 parusa. Isa sa 3 parusa yung pipiliin niya. Pero maganda yung sinabi ni David, naging tugon niya sa Panginoon. Sa 2 Samuel chapter 24 verse 14, sabi niya, hayaang mahulog tayo ngayon sa kamay ng Panginoon sapagkat malaki ang kanyang kawaan. Sapagkat malaki ang kanyang kawaan. Alam ni David na bagaman nagdidisiplina yung Diyos, pero siya ay isang Diyos na puno ng habag, puno ng awa. At ang hangarin ng Panginoon ay hindi pangwasak. Ang hangarin ng Panginoon ay restoration. Mga magulang na nandito, no? Magandang i-imitate natin ito, magandang gayahin natin ito, na katangian na ito ng Diyos. Mga magulang, tama na disiplinahin natin ang ating mga anak. Kung kinakailangan gamitan ng pamalo, go ahead, gamitan niya ng pamalo, paluin niya sila. Pero make sure, pamamalo ay out of love, ay hindi out of anger. Ang intention ay i-correct ang bata at hindi para wasakin. Minsan kasi pag out of anger lang yung pagdidisiplina, medyo masalimuot yung kinahantungan nun Doon na papasok yung panggugulpe, doon na papasok yung pangmamaltrato. Hindi tama yun. Na-feed mo lang yung anger mo, pero hindi yun pag-ibig sa bata. Magsuri tayo mga kapatid, mga magulang. Kasi ganyan yung ginawa ng Diyos sa kanyang bayan. Dinisiplina sila, hindi para wasakin, kundi para panumbalikin the promised return. Pangatlo, the promised remnants. So nakita natin ang mga pangako. Merong pangakong pinuno, the ruler. May pangakong pagbabalik, makakabalik sila, the return. Ngayon naman, may mga pangakong remnants. May mga matitira. Sa verse 7, sinabi sa verse 7, at ang nalabi sa Jacob ay magiging parang hamog na mula sa Panginoon, sa gitna ng maraming bayan, parang ulan sa damo na hindi naghihintay sa tao, ni naghihintay man sa mga anak ng tao, at ang nalabi sa Jacob ay makakasama ng mga bansa sa gitna ng maraming bayan, parang leon sa gitna ng mga hayop sa gubat, parang batang leon sa gitna ng mga kawan ng mga tupa, na kapag sila'y dumaan, yumapak at lumapa, at walang magligtas, itataas ang iyong kamay sa iyong mga kaaway at lilipulin ang lahat ng iyong mga kaaway. So inilarawan na yung mga remnants, yung mga nalabi, sila ay magiging hamog. Sa verse 7, sila ay magiging hamog at ulan. At sa verse 8, sila ay magiging leon. So sa verse 7, hamog at ulan, ang hamog at ulan ay nagpapakita ng pagpapala. So yung remnants, sila ay magiging mga blessings. Sila ay magiging mga pagpapala sa mga tao na nakapalibot sa kanila, sa ibang bayan, na kapitbahay nila. Sa verse 8, sinabi naman na sila ay magiging parang leon. Ang leon ay nagpapahayag ng strength and superiority. So yung remnants, yung mga malalabi, sila ay magiging superior
na kung saan hindi na sila magiging under pa sa ilalim ng ibang bayan na kung saan napailalim sila ng bayan ng Babylon. Para silang leon na superior at hindi na sila magiging under sa ibang bayan. Maganda yung pangako sa kanila ng Panginoon eh. Hamog, blessing, and yung superiority. Maganda yon. Ito ay kung pagbalik nila sa kanilang bayan, ay magbabago sila. Ang problema, makikita natin sa aklat ni Nehemiah na yung mga remnants, yung mga nalabi, na bumalik sa ibang bayan, galing sila sa Babylon, bumalik sila, ang ginawa nila, nag-asawa sila sa mga ibang bayan, sa mga paganong bayan. Di ba na-mention natin kanina, yung exile, hindi lang aalisin sila eh. Dadalhin sa ibang bayan. Papalitan sila ng mga bagong mamamayan na taga-ibang bayan. So nung dinala sila, after 70 years, bumalik na sila sa kanilang bayan, naabutan nila doon yung mga mamamayan na dinala ng mga Babylonians. Ang ginawa nila, nag-asawa sila, pumili sila ng mga asawa sa mga tao, sa mga kababaihan, kalalakihan, na naabutan nila doon. So imagine mga kapatid, no, 70 years, pinarusahan sila ng Diyos dahil sa kasalanan nila, at sa pagbabalik nila, babalikan nila yung kasalanan na ginawa nila nung una. May kita natin sa Nehemiah chapter 13 verse 23. Ang mga Hudyo na nag-asawa ng mga babaeng taga-Asdod, Ammon, at Moab. At ito yung naging reaksyon ng propeta Nehemiah sa kanila. Sa verse 25. At ako'y nakipagtalo sa kanila. Sinumpa ko sila. Sinaktan ko ang iba sa kanila. Sinabunutan ko sila. Ito yung famous na, na ginawa ni propeta Nehemiah. Na nambunot siya tsaka nanakit siya. Ganyan, no? Sabi niya doon, pinasumpa ko sila sa Panginoon, sa pangalan ng Diyos, na sinasabi, huwag ninyong ibibigay ang inyong mga anak na babae sa kanilang mga anak na lalaki, ni kukunin man ang kanilang mga anak na babae para sa inyong mga anak na lalaki o para sa inyong mga sarili. So yun yung ginawa nila. Pagbabalik nila, after 70 years, hindi sila nagbago. Ganun pa rin ginawa nila. Sa panahon natin ngayon, yung mga dispensationalist, naniniwala sila na mare-restore uli yung nation Israel. Pero tayo, hindi tayo naniniwala doon. Dahil naniniwala tayo na ang bagong Israel ay walang iba, kundi ang iglesia, ang church. Ang church, ang bagong Israel. At ang church, ang inaasahan na magiging blessing, magiging hamog at ulan sa mga taong nakapalibot sa kanila. At ang church ay inaasahan na magiging parang leon, na magiging superior at hindi na magiging under pa sa ilalim ng pamatok ng kasalanan. Ang iglesia ang inaasahan na magpapakita ng magandang totoo at hindi mamuhay sa kasalanan. And if you are a Christian this morning, tatanungin kita, ikaw ba ay nagiging blessing? Ang buhay mo ba ay isang pagpapala? At hindi ko tatanungin yan sa konteksto ng church. Hindi ko tatanungin kung blessing ka or active ka sa church or kung masipag ka dito sa church natin, kung ikaw yung ano yung ginagawa mo dito. Hindi yan yung tatanong ko sa'yo. Ang itatanong ko sa'yo sa labas ng church, sa loob ng bahay. Sabi nga ni Kelly, active sa church pero hindi makapaghugas ng plato. Active sa church, masipag sa church pero hindi mautusan sa bahay. Kamusta ang testimony mo, mga kabataan, sa loob ng bahay? Sa mga kasama mo sa bahay, sa magulang mo, meron ka bang magandang patotoo sa kanila? Sa school, kamusta ang mga kaklase nyo? Maganda ba ang sinasabi nila sa inyo? Sino mga kaklase ang sinasamahan nyo, mga kabataan? Ito ba yung mga kaklaseng pasaway, hindi nag-aaral? Kung Christian ka, dapat hindi ganon.
Anong sinasabi sa'yo ng teacher mo? Ikaw ba ay laging nakalista sa noisy? Sana hindi mga Christian na kabataan Sana maganda yung testimony nyo, hindi lang sa church, hindi lang sa mga classmates nyo, kundi pati na rin sa mga teachers nyo. Sa work. Kamusta yung testimony mo kung ikaw ay mananampalataya sa loob ng trabaho? Sa mga boss, alam ko na hindi lahat ng boss mababait. Hindi lahat ng boss ay, sabi natin, mabubuti. Pero parang sa standard, dapat kilala ka ng boss mo. Christian tong taong to. Christian niya, kahit anong ginagawa ko sa kanya, Alam ko, Christian yan. Hindi ko alam kaya paliwanag, pero Christian yan. Hindi ka ba nagnanakaw ng oras sa trabaho? Kung ikaw ay isang trabahador. Nagtatrabaho ka ba ng mabuti? Binibigay mo ba yung best mo sa trabaho? Dahil sa pagbibigay ng best, naluluwalhati rin yung Diyos. Dahil yung pagiging Christian ay nag-i-extend sa iba't ibang bahagi ng ating buhay. Ang pagiging Christian ay hindi natatapos sa loob ng church. Sa community. Kung ikaw ay mananampalataya, kamusta ang testimony mo sa community nyo? Sa barangay nyo? Baka kilala ka na number 1 Marites. Hindi Christian, pero bakit kilala lang number 1 na Marites? Diba? Hindi yun maganda, mga kapatid. Kamusta ang testimony ng bawat Christian na nandito ngayong umaga? Sana hindi tayo nagiging katitisuran sa mga hindi mananampalataya. Sana hindi tayo nagiging stumbling block sa kanila. Alam ko na hindi lahat ng tao magsasabi ng mabuti sa atin. Yan yung katotohanan. Mamuhay ka ng nakakalugod sa Diyos, hindi lahat ng tao magsasabi ng mabuti sa iyo. Pero make sure na kahit gano'n, namumuhay ka talaga sang-ayon sa standard and sa principle ng Bible na sinasabi ng Diyos. Dahil si Jesus mismo ang nagsabi sa Matthew 18 verse 6. Yon. It would be better for them to have a large millstone hung around their neck and to be drowned in the depths of the sea. Mas mabuti pa sa kanya na bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking batong gilingan at siya'y malunod sa kailaliman ng dagat. Yan yung isang tao na pinagmumulan ng katitisuran. Yan ang sinabi ni Jesus patungkol sa tao na yan. Kaya sana suriin natin mga kapatid, na hindi tayo nagiging sanhi ng pagkakatisod ng mga hindi pa mananampalataya. Kahuli-hulihan, the promised refinement. Micah chapter 5, verse 10 to 15. At sa araw na iyon, sabi ng Panginoon, aking aalisin sa iyo ang mga kabayo mo, at aking sisirain ang iyong mga karwahe, at aking wawasakin ang mga lungsod ng iyong lupain, at aking ibabagsak ang lahat ng iyong tanggulan, aalisin ko ang mga panghuhula sa iyong kamay, at hindi na magkakaroon ng mga manghuhula, aalisin ko ang iyong mga larawang inanyuan, at ang iyong mga haligi sa gitna ninyo, at hindi ka nasasamba sa gawa ng iyong mga kamay, at aking bubunutin ang iyong mga asyera mula sa gitna mo, at aking wawasakin ang iyong mga bayan. Verse 15, sa galit at puot ay maglalapat ako ng paghihiganti sa mga bansa na hindi nakinig. Makikita natin dito yung promised refinement or yung paglilinis. Sa theological term, ginagamit dito yung term na tinatawag na purification. Pero alang-alang kay Pastor George, gumamit po ako ng alliteration. Kaya pinili ko yung refinement. So, purification lang po ang ibig ko sabihin dyan. Sabi doon, sa verse 10, aalisin ang mga kabayo, aalisin ang mga karwahe, wawasakin ang mga lungsod, ibabagsak ang mga tanggulan. Pinapakita dyan sa mga verse na yan na aalisin ng Panginoon ang mga bagay na pinagtitiwalaan ng Israel. Ang kanilang kabayo, ang kanilang karwahe, ang kanilang lungsod, ang kanilang tanggulan. Nang sa gayon, sila ay magtiwala lang sa Diyos at hindi sa bagay na yon. Sa verse 12, aalisin ko ang mga panghuhula sa iyong kamay
At hindi ka na magkakaroon ng mga manghuhula. Aalisin din ng Panginoon yung mga kasalanan at pinagmumulan ng kasalanan ng bayan ng Diyos. At sa verse 13, aalisin ko ang iyong mga larawang inanyuan, at verse 14, bubunutin ang iyong mga Asherah. Aalisin din ng Diyos yung mga Diyos-Diyosan sa bayan ng Diyos. Nang sa gayon, ang sasambahin lang nila ay ang tunay na Diyos at hindi ang mga Diyos-Diyosan. Ang ganda ng pangakong paglilinis sa kanila eh. Alam mo yun, kahit na ang dumi-dumi ng bayan ng Diyos, ito yung Diyos, nagpapahayag ng kanyang hangarin na sila ay linisin. Dahil alam niya na ang karumihan, ang kasalanan, alam niya na yun ang sumira sa kanyang bayan. Yung kanilang unfaithfulness, nagdala ng maraming kasalanan at naging dahilan ng kanilang pagbagsak. Alam ng Diyos na ang karumihan nila ang sumira ng kanilang relasyon sa Diyos. Kaya ang nais at intention ni Lord, sila ay linisin. Dahil alam niya sa paglilinis sa kanila, yun ang makakabuti sa kanila. Yun ang magpapagaling sa kanilang bayan. Ang pagiging tapat sa Diyos. At gayon din naman sa atin na bagong Israel, ang iglesia. Hangarin ni Lord na tayo ay dalisayin. Tayo ay linisin. Dahil ito ang makakabuti sa atin. Kaya nga kung ikaw ay isang mananampalataya, ikaw ay Kristiyano, nagpahayag kang Christian ka, pero namumuhay ka sa kasalanan, kapatid, yung inaalagaan mong kasalanan, ang sisira sa iyo. Kagaya ng nabanggit ko kanina, paano yung inalagaang kasalanan ng bayan ng Diyos ang nagwasak sa kanila, ang naging dahilan ng kanilang pagbagsak, iyang din inaalagaan mong kasalanan, kapatid, ang sisira at wawasak sa iyo. Moving on, sa pasimula ng verse 10, sa pasimula ng pangakong paglilinis, nabanggit doon sa araw na iyon. In that day. Ang mga salitang ito ay tumutukoy, pasulong sa dakilang araw ng Panginoon. Ang araw ng pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ang araw na yon ay ang araw na kung saan kalinisan ang maghahari. Hindi na maghahari pa ang kasalanan sa mundo. Wala na yung tinutukoy sa Revelation 21 verse 1. Wala na yung dagat. At ang dagat ay wala na. The sea was no more. Hindi po ito yung literal na dagat. Ito yung dagat na nagpapakita ng kasalanan. Wala nang dagat. Wala nang kasalanan. Wala na yung pinagmumulan ng kasalanan. Wala na ang dahilan ng kasalanan. Imagine ang isang mundo na walang kasalanan. Isang mundo na hindi nabahiran ng karumihan. Isang mundo na walang kasalanan. At isang mundo na to ay kagaya ng mundo na nilikha ng Diyos sa Genesis 1. At ang sinabi niya, nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. At ito ay napakabuti. Yan yung original ng creation eh. Napakabuti. God saw all that He had made and it was very good. Yan yung mundo na walang kasalanan. Very good. Isang mundo na kung saan ang lahat awang mabuti lang. At ang mundo na iyon ay nakareserve para sa mga mananampalataya. Ang mundo na iyon ay nakareserve para sa mga Christians. At kung ikaw ay Christian ngayong umaga, maaaring may pinagdadaanan kang kalungkutan dahil sa pagsunod sa Diyos. Maaaring may pinagdaraanan kang kahirapan, karamdaman, kahinaan, alang-alang sa pagsunod sa Diyos. Take heart, brethren, may hangganan ang lahat ng bagay. Ang ating Diyos na hindi nagbabago, ang ating Diyos na hindi nagpa-fluctuate ang kanyang emotion,
Siya ang Diyos na babago sa sinira. Isang mundo na sinira ng kasalanan. Kaya ngayon yung message natin the unchanging character of God is the hope for the world that needs to change. Dahil yung Diyos, naaapektuhan yung character niya, ang kanyang pagkatao ng emotion. Kung ang kanyang character, ang kanyang pagkatao ay naaapektuhan ng nagfa-fluctuate na emotion, diba? Pag maganda yung ginawa natin, masaya siya, diba? Naaapektuhan ng emotion. Katapusan na natin. Ang judgment ng Panginoon ay hindi nakabatay sa pabago-bagong emosyon na kagaya ng tao. Na ang tao kapag na-disappoint, na-prostrate, ayaw na Pero yung Diyos, hindi siya ganun. Walang elemento ng surprise sa Panginoon. Alam niya ang wakas magmula pa ng pasimula. At tiyak na comfort iyon sa mga Kristiyano na hindi nagbabago yung Diyos. At dahil hindi siya nagbabago, babaguhin niya tayo balang araw. Babalik muli ang Panginoon at sa pagbabalik niya, pupunasan niya yung luha sa ating mga mata. Pero para naman sa mga hindi mananampalataya na nandito ngayong umaga, bad news yun para sa inyo mga kaibigan. Dahil sa pagbabalik ng Panginoon, wala kang kaugnayan kay Jesus. Ikaw ay tatapon sa impyerno. Lumapit ka kay Jesus sa daan ng pagsisisi at pananampalataya. Nang sa gayon, matakasan mo ang puot ng Diyos. Manalangin tayo mga kapatid. Panginoong Diyos, salamat sa isang seryosong paalala sa bawat isa sa amin na kayo ay isang Diyos na nagpaparusa. Pero sa kabila nun, alam din namin na kayo ay Diyos na mahabagin. Na dahil kayo mahabagin, nag-o-offer kayo ng kaligtasan sa bawat tao. Kaya ngayong umaga, sana kumilos po kayo sa puso ng bawat tao na nakikinig ng pangangaral ngayong umaga. Sana iligtas niyo sila, Panginoon. Yung mga mananampalataya na wala pa sa inyo. Mga tao na hindi mananampalataya na wala pa sa inyo, Panginoon. Maawa kayo sa kanila. Iligtas niyo sila, Panginoon. Hanguin niyo sila doon sa daan na patungo sa impyerno. Iligtas niyo sila, O Diyos, dahil alam namin na kayo lang ang makapagliligtas sa kanila. Dahil kahit ilang libong pangangaral ang maipangaral sa kanila, kahit na ilang libong ipaanyaya sa kanila, kung hindi kayo kilos sa puso ng mga tao, ito ay magiging pawang walang kabuluhan. Kaya ang dalangin ko, O Diyos, kumilos kayo sa puso ng mga taong nandito ngayong umaga. At baguhin nyo ang kanilang puso. Palambutin nyo ito. At ilapit nyo sila sa Panginoong Hesus. At huwag nyo pong hayaan na ang salita nyo ay mawalan ng saysay ngayong umaga. Ito po ang aking dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.